na ating Panginoon. Wala po kaming layunin na dalang kayo ng bagong religion sapagkat lahat naman po ng tao ay may religion na. Ang nais namin, tayo po'y mapagtibay sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon sapagkat yung pong nagkukulang, yung maayos na relasyon sa ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po kami naparito para manghingi ng pananalapi. Amen. Wala po kaming kasama na nag-ikot para manghingi ng pera. At kung meron po, ay wala po kaming kinalaman sa kanila. Ano po? Wala po kaming kinalaman din sa mga nanghihingi ng pera. Kami po ay naparito ngayong gabi upang mangaral po ng salita ng Diyos. Yun ang pinakalayunin. At kalakip din ito, meron po kaming ilang mga awiting handog na mga misahe ng awit ay magdadala sa atin ng inspirasyon para lalo tayo magtiwala sa ating pong Panginoon. No? At meron din pong ilang patotoo kung paano po ang Panginoon ay aming naranasan sa aming buhay at ginagawa po namin ito upang mag-encourage ng mga tao. Kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa, nakikita natin ay kahirapan, nakikita natin ay tila wala ng pagbabago ang buhay, subalit kami po ay buhay na patotoo na ang Diyos po ay kumilos sa aming buhay, nakaranas po kami ng kabutihan ng Panginoon. Ano po? Kaya po ngayon pong gabi, ay salamat po sa Diyos, salamat din sa mga nagpapadaloy ng kapayapaan sa lugar na ito, sa ating po mga kapulisan, mga traffic enforcers at namamahala sa lugar na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa mga nagtitinda, sa mga namimili, dalangin namin na kayo makatanggap ng biyaya mula sa salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nais ko po magsimula sa panalangin ngayong gabi. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit sa iyo, humingi ng patnubay mo. Alakip ng aming pasasalamat, O Diyos, ang pagpupuri sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon ngayong gabi. Dalangin po namin sa lahat po ng maabot ng pampalakas tinig na aming gamit, ang mga mensahe po ng awitin, patotoo at pangangaral ay magsilbi pong biyaya sa kanila. Dalangin po namin ang iyong mayamang pagkilos sa buhay ng mga tao at sa mga magtitiwala sa iyo, Panginoon, sa mga bahagi po ng may mga problema, may karamdaman, ikaw pong kumatagpo at magpagaling sa kanila. Pagpalain niyo po ang gabing ito sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ang gawain pong ito sa pagtataguyod ng The Potter's House Christian Fellowship Ministry, isa pong born again church na ang ministry po ay mangaral ng salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang aming pong lugar na pinagtitipunan ay matatagpuan sa Barangay Sabang, sa Pilegoy Street, sa tapat lamang po ng Red Cross Lipa. Ang pangalan po ng church ay The Potter's House Christian Fellowship Ministry. Kami po yung mga nagkakatipon doon tuwing linggo ng umaga, alas 9:30 po ng umaga at may tinatawag kaming Sunday School, may pag-aaral ng Biblia, may pagtuturo sa mga adults. Ganon din po sa mga bata, no? Mayroon po kaming bukod na pagtuturo sa mga bata. At sa ganap na alas 10:30 ng linggo ng umaga, kami po ay nagdadaos ng praise and worship. Amen. At sumasamba sa Panginoon, may pangangaral po ng salita ng Diyos alas 11:30 ng umaga ng linggo, tapos na po ang gawain. At tuwing linggo po ng gabi, ang aming pong pagkakatipon, alas 6 po, nananalangin na kami. Alas 6:30, simula po ng awitan sa Panginoon. Alas 7:30 o bago mag alas 8, ay tapos na po ang gawain tuwing linggo ng gabi. Ganon din po ang oras tuwing Miyerkules po ng gabi. Meron po kaming 3 regular na pagkakatipon, kaya meron po 3 pangangaral na napapakinggan sa loob po ng isang linggo. So kami po ay nagpapaanyaya sapagkat napakahalaga po na mayroon tayong panahon na ibinibigay para po sa ating Panginoon. Amen? Ang tao po ay nilikha ng Diyos sa layunin na maglingkod tayo sa Diyos. Kaya kung hindi natin ito magagampanan, ay parang mawawala ng kabuluhan o saysay ang layunin ng ating pong buhay. Kaya mga minamahal po namin mga kaibigan sa lugar na ito, bahagi rin ng aming pagtayo ay ang pagpapaalala. Meron po tayong dapat na ginagawa para sa Diyos, no? Bilang mga taong nilikha ng ating pong Panginoon. Amen? At ang aming pong lugar ay makakatulong sa mga nagnanais po na sumamba sa Diyos. Hindi po kami namimilit, pero kami po ay nagpapaanyaya. Nais mo makibahagi sa Kristiyanong pagsamba, ang aming pong lugar ay bukas para sa kanino mang tao.
Di usapin kung ano pang sekta o religion meron ka, ang nais namin ay matulungan ang bawat tao na magkaroon ng maayos na relasyon sa ating pong Panginoon. Amen? So ngayon pong gabi, amen, ay makakapakinig po kayo ng ilang mga awitin at patotoo at pagkatapos po ay may pangangaral na salita ng Diyos. At kami rin po ay mananalangin sa mga may karamdaman at libre po namin itong ginagawa. Hindi po kami mga albularyo, hindi po kami nagpapagaling, pero kami po ay nananampalataya sa Panginoong Hesus na siya po ay kigilo sa taong mananampalataya sa Kanya. Kaya kami po ay nananalangin. Ano po? Kaya kung may karamdaman kayo, nais nyo ng prayer, lapit lang po kayo rito. Kahit kung may nag-aawitan, kung gusto mo ng prayer at ikay nagmamadali, may pupuntahan ka o pauwi ka na, kahit may nag-aawitan, lumapit ka lang sa amin at magsabi ka, gusto mo ng panalangin, ipag-pray ka namin. Amen? At kahit may nagpapatotoo habang nangangaral, ay maaari po kayong lumapit para humingi ng prayer kung nais po ninyo. Hindi lang po may karamdaman, kahit may problema ka, gusto mo ng prayer, nais ka naming tulungan. Amen? At ganun din po, pagkatapos ng gawain, meron po kaming patuloy na paanyaya sa mga may karamdaman at may mga problema. Amen. Kaya ngayon pong gabi, makakanig po kayo ng ilang mga awitin na ito po yung nagsasaad ng kabutihan ng Diyos. May Diyos tayo na hindi nagpapabaya kailanman. No? Hindi nang iiwan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya pakinggan niyo po ang isahin ng awitin. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Narito po ang hatid namin awit na may pamagat na di ka nagkulang. Hello, hello, hello. Lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo. Sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya
Pakinig po kayo ng patotoo ngayong gabi ng isa pong lalaki na kung paano nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Hello, isa po magandang gabi po sa bawat isa. Sa nabot po ng tinig dito po sa lugar na ito ng Palengke. At biyaya po ng ating Panginoon Diyos, ako po ay naging kabahagi ng ganito pong pananampalataya at pakikipagrelasyon sa Diyos na buhay. Hindi po yun ay tatanong sabagat ako po ay noong kung saan ay ang aming pamilya ay nawasak. Ibig sabihin po ay naging broken family ang aking pong buhay. Kami po ay 8 magkakapatid. Hinati po kami sa 8 at ako po ay sumama sa aking ina. At yung pong lugar na kung saan doon po sa lungsod ng San Pablo, kung tawagin po yan ay Daambakal, ay nakikita ko po doon ang lahat o sari-saring ginagawa ng maraming tao. Kaya ako po ay bata pa lamang ay nalulung na sa tinatawag na bisyo at kasalanan. Ano po yung bisyo? Dati po unti-unti pong pagtikim ng sigarilyo at pagmamariwana. Ano po ba niyo yung pandikit sa sapatos na ginagamit ng manggagawa ng sapatos? Ako po yung naging batang rugby boy. Yun po ang naging buhay ko po at hindi po naging kontento ang aking buhay. Sinubukan ko rin po yung mag-drugs, hindi pa shabu, gamot. Yung po, doon po nalulung po ko halos, at ang buhay ko po ay doon na lang napapunta sa gawain na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos at halos ako po ay masira ang ulo. Kaya kung ikaw ay nagda-drugs at nagpapatuloy kang mag-drugs, kaibigan, bitawan mo na ang pagda-drugs. Tayo po ay isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat kung ako po ay nagpatuloy at hindi ko po nakilala ang ating Panginoon, marahil patay na po ako. Marahil sira na po yung aking ulo. Dahil kapag ikaw ay nag-drugs, sasabihin ko sa iyo, hindi po maganda ang may dudulot po niyan. Mapapariwara ang iyong buhay. Kaya salamat sa ating pong Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoon, na dati nga po ako'y problema ng barangay, problema ng lipunan, problema ng aking mga mahal sa buhay. Salamat sa ating Panginoon. Meron pong salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang Diyos ay nagpapalaya. Kaya magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon ngayong pong gabi. Pakinggan niyo po ang mensaheng ito. Hindi po kami mahusay, mang-aawit. Nais lang po namin pabot po sa inyo, may pag-asa pa. Tayo pong mga tao, tinubos ng ating Panginoon. Ng Panginoon, handa ka na ba ngayon? Siya'y darating sa takdang panahon. Handa ka na ba ngayon? Ang ganda ng kalangitan na siyang ating inaasahan. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na ba makakasama
makakasama ka ba? Handa ka na ba ngayong kaibigan? Handa ka na ba sa kanyang pagdating? Tutunog ang trumpeta, mga anghel ay bababa. Kukunin nila ang mga hinirang sa buong sanlibutan. Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na ba umarap sa Kanya? Makakasama ka ba? Si Jesus ay muling magbabalik upang tayo ay kunin. Handa ka na ba umarap sa Kanya? Makakasama ka ba? Handa ka na ba ngayon? Handa ka na ba ngayon? Handa ka na ba ngayon? Kaibigan, samantalay po natin ang ganitong pagkakataon, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Pakalig po kayo ng isa pang inantahanan na kung paano po may ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Naniniwala po kami na maghatid po itong inspirasyon. Isang magandang gabi po sa bawat isa, higit sa lahat sa ating Panginoon. Nais kong ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Diyos kung paano po ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa aming buhay. Tunay nga po kung hindi ko lubusang nakilala ang Panginoon noong panahon na nung ako'y kabataan pa, ay tunay na lumaki man ako sa isang pamilya na sinasabing may relihiyon, pero hindi ko po nakita sa loob ng tahanan ng ang kapayapaan, lalo na po kapag mayroong bisyo. Sapagkat nandoon, nakapaglasing na, nagwawala, sinusuntok ang dingding ng bahay. Andun ang hindi magandang samahan, bagaman sinasabing may relihiyon. Pero salamat sa Diyos dahil may mga salita ng Panginoon na ibinabahagi kahit malayo yung aming tahanan, ay naabot pa rin po kami. At salamat din na pinahintulutan ng Panginoon na patuloyin yung mga ngaral sa loob ng aming tahanan. Sapagkat kung hindi po, hindi ko malalaman na ang Diyos pala ay nagbabago ng buhay at nagbibigay ng kapayapaan. Dahil nung nagkaroon ako ng pamilya sa edad na 36, ako po'y nabalo. At sa panahong iyon na wala akong kakapitan sapagkat malayo ako sa pamilya, salamat sa Diyos dahil hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Marahil kung hindi ako lubusang nakakilala sa Panginoon, hindi ko alam kung saan patungo ang aking buhay sapagkat napakarami na wasak na tahanan. Dahil may asawa, hindi na ko kontento. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng banal na pagkakilala at pagkatakot sa Diyos na hindi ko ginawa yung mga bagay na pwedeng gawin ng isang malaya na sa kaisipan na malaya, pero ginagawa yung hindi dapat. Kaya sa Diyos po ang kapurihan dahil kinalakihan din ng mga anak ko yung kaayusan sa loob ng aming tahanan. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Pakinggan niyo po ang awitin. Napakabuti po ng ating Panginoon. Salamat. Diyos.
siyang iyong makakasama. At ang buhay mo ng lulumog ay mabigyan niya ng pag-asa. Sasayangin mo na lamang bang dadaang pagkakataon upang ang buhay mong basag ay magkaroon ng layo. Ngunit ang lakbay sa mundo mo'y wala nang halaga, at ang tapusin ng buhay mo sa'yo'y mas mainam pa. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ng ikot na iyong buhay, upang sa gabing nag-iisa siya ang iyong makakasama. At ang buhay mo ng lulumog, ibabigyan niya ng pag-asa. Ang Diyos ay laging naghihintay sa iyong pagtawag sa Kanya, upang ang buhay mong nakakulong ay mabigyan niya ng laya. Bakit di mo pagbigyan ang may kapal na baguhin ng ikot ng iyong buhay, upang sa gabing nag-iisa siya ang iyong makakasama. At ang buhay mo ng lulumog ay mabigyan niya ng pag-asa. At ang buhay mo ng lulumog ay mabigyan niya ng pag-asa. At ang buhay mo ng lulumog ay mabigyan niya ng pag-asa. Adjust lang po, papulis. Pakinggan niya po ang awitin. O kaibigan, kinakailangan ika'y magbago na. Ang kabiguan at kasawian, ilapit mo sa Kanya. Sa Kanya lamang may kalutasan. Sa Kanya lamang may buhay na walang hanggan. Magbalik ka sa Panginoon ngayon na tamang panahon. Sige na kaibigan, Diyos ang panaligan.
walang hanggan. Mabalik ka sa pag-ibig ko ngayon na tamang panahon. Sige na kaibigan, Diyos ang panalingan kay Jesus. Magbalik ka, magbalik ka, magbalik ka. Diyos lang po ang mataas ng puri. Hallelujah. And purihin ng Diyos at isa po sa pinakamahalagang bahagi ngayon pong gabi ay ang pangangaral po ng salita ng ating Panginoon. Lupa pong napakahalaga nito sapagkat kung wala po ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi po kami magiging ganito. So natuto kaming manampalataya sapagkat nakarinig po kami ng pangangaral. At yun naman po talaga ang sinasabi ng Biblia, ang sabi po ng Bible, Romans chapter 10 verse 17, amen, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. At may makakapakinig lamang kung may pangangaral patungkol kay Kristo. Kaya po, napakahalaga ng pangangaral. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang tao, grabe pa, sabi nga, panahon na pasama ng pasama, no? Ang mga tao, ang balita natin ay nandyan, grabe talaga, mga estudyante pa lang, marunong nang pumatay. Bakit po nangyayari ang ganun? Nawalan po kasi ng gabay ng salita ng Diyos. Nawala ng pananampalataya sa Diyos, walang banal na pagkatakot sa Diyos. Sapagkat kung may banal na pagkatakot lamang ang tao sa Diyos, hindi siya gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Amen? Kaya mahalaga po na ang tao ay may pananampalataya sa Diyos at tulad po ng sinabi ko kanina, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Kaya makinig po kayo ngayong gabi sapagkat pwede tayong tulungan, mapalapit sa Panginoon at maunawaan natin ang mas napakahalagang bahagi pa ng ating mga buhay na dapat nating pinapahalagaan. Pakinggan po niyo ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi. Hello. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa na naabot po ng tinig na ito. Nawa po ngayong gabi ang salita ng Diyos na akin pong dadalhin ay maging pagpapala po sa buhay ng bawat isa. At ngayong gabi ay ang bahagi ng pangangaral na ito ay masasabi ko na mga magagandang balita na marahil hindi mo pa naririnig o marahil naririnig mo pero hindi mo pa nararanasan personal sa iyong buhay. Lahat po tayo kilala natin ang Diyos. Maraming bagay na naririnig tayo patungkol sa Diyos, pero kaibigan, baka ikaw ay isang tao na hindi mo pa nararanasan ng personal na ang Diyos ay kumilos at gumawa sa iyong buhay. Ngayong gabi, ang kasaysayan po, pangyayari sa Biblia na aking babanggitin ay patungkol po sa isang babae na personal na nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. At ngayong gabi, ikaw mismo, ikaw rin kaibigan, maaring kumilos personal ang Diyos sa iyong buhay. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Marcos. Sabi po dito, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pansamandali, nais ko pong manalangin. Dakilang Diyos, ngayong gabi, ako po'y lumalapit sa iyo, humihingi ng karunungan galing sa iyo, sapagkat sa aking sarili, ako'y walang magagawa. Ako'y limitado, Panginoon, ngunit ikaw ay Diyos na walang limitasyon. Ikaw po'y personal na mangusap sa buhay po ng bawat isa.
at personal kang kumilos at gumawa sa kanila pong buhay ngayong gabi. Panginoon, ako po ay nagtitiwala sa iyo ngayong gabi. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. So, narito mga kaibigan, ang pangyayari sa buhay ng isang babae na personal na nakaranas ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Isang babae na ang sitwasyon, ayon sa nabanggit ng Biblia, ang kanyang kalagayan o sitwasyon ay hirap na siya. Amen? So, ang babaeng ito po ay mayroong malubhang sakit na hindi siguro maipaliwanag ng doktor, kaya hindi nila mapagaling ang babaeng ito. Kahit mga albularyo, lahat ng uri ng manggagamot, wala silang nagawa. Amen? Hindi man lang bumuti kahit kaunti ang pakiramdam ng babaeng ito. Amen? So, ang babae pong ito, ayon sa nabanggit, ay 12 taon na siyang dinudugo. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ginagawa naman niya ang lahat para siya ay gumaling. At hanggang naubos na nga ang kanyang mga ari-arian at kayamanan, pero hindi pa rin siya gumagaling. Subalit isang pagkakataon, kaibigan, ang Panginoong Hesus ay napadaan sa kanilang lugar. Matagal na niyang naririnigan tungkol kay Hesus, ang kanyang kabutihan, ang mga himala na kanyang ginagawa, ang mga may sakit, at kahit nga ang mga gaya niya na wala ng lunas at naghihintay na lamang ng kamatayan ay napagaling ng Panginoong Hesus. Kaya hindi niya pinalampas ang pagkakataong iyon. Sinikap niyang makalapit kay Hesus at ang sabi niya, mahipo ko lamang. Kahit ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. At kaibigan, hindi nga siya nabigo. Amen, hindi siya nagkamali. Nung oras na yun na mahipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, tumigil ang pagdurugo niya at ganap na gumaling. Kaibigan, sa oras na ito, marahil kagaya ng babaeng nabanggit, ikaw ay may karamdaman na nagpapahirap sa iyong pisikal na pangangatawan. At marahil ginagawa mo naman ang iyong buong kaya para gumaling ka sa sakit na yan. Lahat ng manggagamot, pinupuntahan mo, doktor, albularyo at iba pa. Maraming pera na ang nagastos mo, pero hanggang ngayon ay hindi ka pa gumagaling. Kaibigan, narinig mo na ba ang tungkol kay Jesus? Narinig mo na ba na si Jesus ay nagpapagaling ng karamdaman? Naniniwala ka ba na kaya niyang pagalingin ang karamdaman na mayroon ka ngayong oras na ito? Amen, mga kaibigan, ang Biblia po ay punong-puno ng mga pagsasaysay ng pangyayari kung saan si Jesus ay nagpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman. Amen? Kahit ang ketong, di ba, na kahit sa ating panahon ngayon wala pong lunas ang ketong, pero ang Panginoong Jesus nagpapagaling ng mga taong may ketong. Amen? So ibig sabihin, kaibigan, kung kayang pagalingin ng Diyos ang mga sakit na wala ng lunas, amen, ibig sabihin walang imposible sa Diyos. Kahit anong sakit na mayroon ka, karamdaman na mayroon ka, marahil tinaningan ka na ng doktor, kaibigan, walang imposible kay Jesus. Kaya kanyang pagalingin. Ngayong gabi, anong sakit mayroon ka? Mayroon ka bang cancer? Mayroon ka bang goiter? Mayroon kang leukemia? Mayroon kang sakit sa puso? Sakit sa bato, sa atay? Mayroon kang diabetes? O baka dito ay mayroong babae, mayroon kang asawa, gusto nyong mag-anak, matagal na kayong kasal pero hindi pa kayo nagkakaanak. Alam mo ba kaya kang pagalingin ng Panginoon? Amen? Ibigan sa ating Panginoon, marahil ikaw ay paralisado, pilay, lumpo, bulag, pipi, bingi. Kahit anong sakit na nagpapahirap sa iyo, kaibigan, kaya kang pagalingin ng Panginoong Hesus, sapagkat kung ikaw ay magbabasa ng Biblia, ang mga sakit na nabanggit ko, hindi mahirap sa Panginoon na kanyang pagalingin. Kaibigan, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito gaya ng babaeng nabanggit. Huwag kang makontento na narinig mo lang na si Jesus ay nagpapagaling. Dahil ngayong oras na ito, ngayong gabi, amen, maari mo itong maranasan ng personal na ikaw mismo
ay pagagalingin niya. Kaibigan, alam mo ba na ang mga latay, ang mga sugat, at mga pasa na tinamo ng Panginoong Yesus, ang lahat ng yan ay meron pong kapangyarihan para pagalingin ang anumang uri ng karamdaman at sakit na mayroon tayo. Amen? Ang Panginoon mismo ay pagagalingin ka, kaibigan, sa ating Panginoon. Ang kailangan mo lamang, amen, ay magtiwala at lumapit sa Kanya. Huwag kang mag-alinlangan, kaibigan, sa ating Panginoon. Huwag kang mahiya. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Ang importante ngayon, kailangan mo ng kagalingan. At naniniwala ka na kayang ipagkaloob sa iyo ni Jesus. Amen? Kagaya ng pagpapagaling niya sa babae na 12 taon ng dinudugo. Ngayong gabi, mga kaibigan, sa ating Panginoon, kami po ay nananalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus para sa mga may sakit na nagnanais ng kagalingan. Maari po kayong lumapit dito habang nagpapatuloy ang pangangaral. Mayroon po akong mga kasama na mananalangin po para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala sapagkat wala po itong bayad. Ang kagalakan po namin ay makita kayo na ang Diyos ay kumilos sa inyong buhay at kayo'y pinagaling sa inyong mga karamdaman, sa mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Malakas po ang aming loob na manawagan ng ganitong bagay sapagkat kami po ay saksi sa mga pagpapagaling po ng Panginoon. Amen? Sa pangalan ng Panginoong Yesus, at may mga kasama po kami na sila mismo ay nakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Yung lalaki po na nagpatotoo kanina, ay dahil po siya ay high blood, ang kanyang mata po ay may pumutok na ugat, at ang sabi ng doktor ay wala na paraan, siya po'y mabubulag. Pero sa pangalan po ng Panginoong Yesus, dahil ang pangalan ng Panginoong Yesus ay nagpapagaling, kaibigan, siya po'y kasama namin at nakakapagpapatao, maayos po ang kanyang paningin. Amen? Sapagkat, kaibigan, ang Panginoong Yesus ay nagpapagaling ng karamdaman. Kaya inuulit ko po, sa mga may sakit dyan, hindi aksidente na narinig mo ito. Ito ay pagkakataon na nais ng Diyos na pagalingin ka sa sakit na mayroon ka. Lumapit ka lang, ipapanalangin ka namin, kaibigan. So ngayong gabi, kami po'y nananawagan sa mga may karamdaman sa lugar na ito. Nais mong lumapit at magtiwala sa Panginoon, mananalangin po kami para sa inyo. Lumapit po kayo dito, mayroon pong mananalangin para sa inyo, para hingin sa Panginoon ng kagalingan. Amen. So habang nagpapatuloy po ang pangangaral na ito, maaari po kayong lumapit. Inuulit ko, mayroon pong mananalangin para sa inyo, para kayo pagalingin ng Panginoon sa inyong karamdaman. Okay, so tuloy po ako sa pangangaral. Amen. Hindi lamang po sakit at karamdaman ang pwedeng magpahirap sa kalagayan ng isang tao. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay, at maaring sa mga oras na ito ay may nagpapahirap sa sitwasyon ng iyong buhay. Marahil mayroon kang malaking problema sa mga oras na ito, mga mabibigat na pasanin sa buhay at hindi mo alam ang gagawin. Nawawalan ka na ng pag-asa, gusto mo nang sumuko, gumagawa ka ng paraan kung kani-kanino ka na lumalapit at humihingi ng tulong, pero hindi nasusolusyonan ang iyong problema. Kaibigan, hindi ko alam kung anong problema ang nagpapahirap sa iyo ngayon. Maaring ito'y problema sa pamilya. Ang pagsasama ninyong mag-asawa ay mayroong hindi mabuting kalagayan, hindi mabuting sitwasyon ng pagsasama ninyong mag-asawa. Kaibigan, ang Diyos ay nag-aayos po ng sirang relasyon. Marahil may problema ka sa iyong anak. Amen, kaibigan, mayroong magagawa ang Diyos. Amen, marahil ikaw ay may problema sa iyong negosyo. Amen, kinakapos ka na ng kapital. Amen, nagkakaroon ka na ng mga pagkalugi. Amen, o marahil naman ay problema sa trabaho. Maaring may problema, ikaw ay mag-aaral, mayroon kang problema sa school. Amen. O kaya naman ikaw ay bigo sa pag-ibig. Kaibigan, ngayong
gabi, nais ko sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. At mayroon siyang nais gawin sa buhay mo, kaibigan sa ating Panginoon. May mga hindi magandang pangyayari sa buhay mo, mga karanasan na nagpapahirap sa iyong kalooban, nagdudulot ng kirot sa iyong damdamin at nagpapagulo ng iyong isipan. Ikaw ba ay biktima ng pang-aabuso? Biktima ka ng pangbubuli? Biktima ka ng broken family, kagaya nung nagpatotoo kanina? Nagkahiwa-hiwalay silang magkakapatid, hindi maganda ang naging sitwasyon. O kaya naman pakiramdam mo ay walang nagmamahal sa iyo. Pakiramdam mo ay walang kabuluhan ng mabuhay. Wala nang direksyon ng iyong buhay, ikaw ay nawawala na ng pag-asa. Kaibigan, narinig mo na ba ang tungkol kay Jesus? Narinig mo na ba na si Jesus ay nagbabago ng buhay at kaya niyang pihitin ang sitwasyon ng iyong buhay, kaibigan sa ating Panginoon? Kay Jesus, may solusyon para sa iyong mga problema, sapagkat siya ay Diyos na hindi nauubusan ng kaparaanan upang makalampas ka sa mga problemang pinagdadaanan mo ngayon. Alam niyo ba, noong panahon na ang mga Israel ay umaalis sa Ehipto, sa pagkaalipin sa Ehipto, amen, sila ay nasukol na, hinahabol sila. Malaking problema sapagkat ito ay magdudulot ng kamatayan sa kanila. Amen, sapagkat buhay ang usapin. Napakalaking problema nun. Pero kaibigan, nagawa ng Diyos na ilampas sila sa problemang iyon. Hinawi ng Diyos ang dagat para makaalis sila sa problema na humahabol sa kanila. Kaya ngayong gabi, kaibigan, anong mga problema ang humahabol sa iyo? Amen? Kaya gawa ng Diyos ng paraan para makaalis ka sa problema na yan. Amen? Kayang gawa ng Diyos ng paraan o ng solusyon ng problema na mayroon ka ngayon. Amen? Ngayong gabi, hindi mo lamang maririnig dahil maari mo itong personal na maranasan. Bibigyan ng Diyos ng solusyon ang iyong problema. Bakit hindi mo subukan na lumapit sa Kanya? Amen. O kaya naman ngayong gabi, kaibigan sa ating Panginoon, meron kang mahigpit na pangangailangan. Hindi mo alam kung anong gagawin. Naririnig mo na ba ang Diyos ay tinagaroang Jehovah Jireh? Siya ang dakilang provider na kayang punuan ang pangangailangan mo. Hindi mahirap para sa Diyos na pagpalain ka sa iyong pangangailangan. Ngayong gabi, hindi mo lang ito maririnig na ang Diyos ay nagpapala dahil nais ng Diyos na ikaw din ay Kanyang pagpalain. Nakikita Kanya ngayong gabi, kaibigan sa ating Panginoon. Hindi lingid sa Kanya ang iyong pangangailangan. Bakit hindi mo ilapit sa Kanya? Amen. Siya ay dakilang tagapagtustos. Kaya niyang punuan ang iyong pangangailangan, kaibigan sa ating Panginoon. Amen. Mga kaibigan, hindi lamang po physical na karamdaman o sakit ang kayang pagalingin ng Panginoon. May mga tao na walang sakit sa physical na pangangatawan, subalit puno ng sakit ang kalooban, emotionally, mentally. Amen. Kaibigan sa ating Panginoon, sila ay nasasaktan at nahihirapan. May mga tao na maayos naman kung titingnan mo physically, tumatawa din, ngumingiti, pero hindi natin nakikita ang kalooban nila. Sila pala'y nagdurusa, nasasaktan at nahihirapan. Kaya nga magugulat na lamang tayo, may mga taong nagpapakamatay. May mga taong bumibigay ang kaisipan, nababaliw. Amen. Hindi po biro ang mga sakit ng kalooban. Minsan nga, mas mabuti pang masaktan ang physical mo kaysa ang iyong kalooban. Amen. Maaring sa oras na ito, kaibigan, ikaw ay isa sa mga nakakaranas nito. Minsan naiisip mo na lang na magpakamatay. Gusto nang bumigay ng isipan mo. Hirap ka na sa sitwasyon na mayroon ka ngayong oras na ito. Hindi ko alam kung sino ang dahilan o kung ano ang dahilan, kung bakit ka nagkaganyan. Ngunit ngayong gabi, alam ko kung sino ang totoong makakatulong sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen. Hindi aksidente na narinig mo ang tungkol dito.
Ito ay nilayo ng Diyos dahil kilala ka niya, alam niya ang kalagayan mo at nakikita niya ang pagdurusa at paghihirap na mayroon ka ngayong oras nito. Nais ka niyang tulungan, nais ka niyang pagalingin emotionally and mentally. Bakit hindi mo subukan na lumapit sa kanya ngayong gabi? Siya ay nagpapaanyaya sa iyo. Anumang bagay na nagpapahirap sa iyo, na nagbibigay ng kabigatan sa iyo. Amen. Naglalagay ng kabalisahan sa iyo. Ngayong gabi, hindi ko alam ang mga nararanasan mo sa iyong buhay. Ano man ang nagpapahirap sa iyo ngayong gabi, ang Diyos po'y mayroong paanyaya. Amen. Nagpapaanyaya siya sapagkat nais kanyang tulungan. Sabi po ng Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ito'y paanyaya galing sa ating Panginoong Hesus. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi doon, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ito ang Diyos, kaibigan. Ito ang Panginoong Hesus. Ano mang kahit paghihirap ng kalooban mayroon ka, ano mang mga bagay na nagpapahirap sa iyo ngayong oras nito, karamdaman, problema, pangangailangan, amen, emotional na at mental na pagdurusa, kaibigan, sa ating Panginoon, nais kang tulungan ng Diyos. Amen. Ngayong gabi, narito ang panyaya ng ating Panginoon, nais kanyang tulungan, at itandaan mo ito, kaibigan, siya ay nagmamalasakit sa iyo. Amen. Ngayong gabi, kaibigan, sa ating Panginoon, nais ng Diyos na tulungan ka anuman ang iyong kalagayan. Hindi mo lang maririnig ang mga kayang gawin ng Diyos. Maari mo itong personal na maranasan. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, magpapakumbaba at mananampalataya. Kagaya ng babae na nabanggit, walang imposible sa Diyos, kaibigan. Kaya Kanyang katagpuin sa oras na ito. Ngayong gabi, kaibigan, ikaw yan. At ang mga pangangaral na narinig mo ngayong gabi ay tumutugma sa iyo. Maaring ikaw ay may sakit, maaring ikaw ay may problema, maaring ikaw ay mayroong mga sakit ng kalooban, mayroong kang pangailan, kaibigan, ang Diyos ay makakatulong sa iyo. At ito po ang aming ipinananawagan, kaibigan, sa ating Panginoon. Ngayong gabi, alam mo, ang kailangan mo lang gawin, lumapit ka, magpakumbaba sa Panginoon. Amen. At manampalataya ka sa kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. Ngayong gabi, ako po ay nagbabaka sakali sa lugar na ito, nais mong ipagkatiwala sa iyo, sa Panginoon, ang iyong buhay, ang mga pasanin mo sa buhay. Amen. Ngayong gabi, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Manalangin tayo, amen, ngayong gabi na may pagpapakumbaba. Iayos natin ang ating relasyon sa Diyos. At ngayong gabi, kaibigan, sasabihin ko sa iyo, kung ito'y gagawin mo, walang imposible sa Panginoon, kaya Kanyang tulungan sa mahirap na sitwasyon ng iyong buhay sa oras na ito. Ngayong gabi, bakit hindi mo tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at maging tagapagligtas ng iyong kaluluwa? Ngayong gabi, ako po'y nananawagan sa bawat isa, amen, nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong buhay, nais mo siyang gawing Panginoon, kailangan mo ring humingi ng tawad sa ating Panginoon, sapagkat lahat po tayo nagkasala sa Kanya. Tayo'y magpakumbaba, lumapit sa Panginoon, magsisi ng kasalanan at iayos ang ating ugnayan sa Kanya. Kung ikaw yan, kaibigan, sa ating Panginoon, alam mo sa sarili mo, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Bakit hindi mo sundan ang panalangin ito ng paglapit sa ating Panginoon? Amen. Ngayong gabi, ako po ay mananalangin. Sundan niyo po ang panalangin ito. Panalangin po ito ng paglapit natin sa ating Panginoon. Amen. Kung ikaw yan, kaibigan, sundan mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat sa mga katotohanan na aking narinig na ikaw ay Diyos na nagmamalasakit sa akin at handang tumulong sa mga mahihirap na sitwasyon ng aking buhay. Ngayong gabi, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba,
inaamin ko po na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Simula po nang ako'y isilang hanggang sa oras na ito, patawarin mo po ako. Ngayong gabi, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay at ng aking kaluluwa. Isulat mo rin po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So ngayong gabi, kaibigan, sa ating Panginoon, kung sinundan mo ang panalangin ito, kaibigan, maraming mabuting bagay ang naganap sa iyo. Unang-una, ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad na ang iyong kasalanan. Amen. Ano bang uri ng kasalanan ng iyong nagawa sa nakaraan, hindi na yan aalalahanin ng Diyos sapagkat ikaw ay nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Kanya. Ano pa ang naganap sa iyong buhay, kaibigan? Nagkaroon ka ng magandang ugnayan sa Diyos. Amen. Marahil nagtataka ka, ako naman ay nananalangin, bakit hindi naman ako tinidinig ng Diyos? Totoo ba mga ngaral na tutulungan ako ng Diyos? Dahil, kaibigan, sa katotohanan, hindi po maayos ang ating relasyon sa Diyos dahil po sa kasalanan. Ngunit ngayong gabi, dahil tinanggap mo na ang Panginoon sa iyong buhay, nagsisi ka ng iyong kasalanan, sabi ng Biblia, ang tumanggap kay Jesus ay pinagkalooban na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ngayong gabi, kung sinundan mo ang panalangin, naging maayos ang iyong relasyon at ugnayan sa Panginoon. Ngayong gabi, kung ikaw ay dadalangin sa Kanya, kung ikaw ay hihingi sa Kanya, kaibigan, bilang ikaw ay inaari niyang anak, ipagkakaloob ito sa iyo ng Panginoon. Amen. Ano pa ang nangyari sa iyo dahil ikaw ay anak na ng Diyos, ikaw ay tagapagmana na ng langit at ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya napakagandang bagay na sinundan mo ang panalangin na aking binanggit kanina. Amen. So ngayong gabi, kaibigan, sa ating Panginoon, inuulit ko, mahal ka ng Diyos, nais niyang kumilos sa iyong buhay, nais kanyang pagalingin sa iyong karamdaman, nais kanyang tulungan sa iyong problema. Amen. Nais kanyang tulungan sa anumang mahirap na sitwasyon ng buhay na mayroon ka. Amen. Kailangan mo lamang lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. At muli, kami po'y nananawagan kung nais nyo po ng panalangin para sa mga nabanggit ko kanina, karamdaman, problema, kami po'y mananalangin para sa inyo. Maaari po kayong lumapit dito habang isinasagawa pa po ang ibang gawain. Ano po, ang may mga kakanta o amen, ang pabalita. Maaari po kayong lumapit dito, mananalangin po kami para sa inyo. Pakinggan niyo po ang mga ilang pabalita. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, mga minamahal po naming mga kaibigan, sapagkat mayroon pong ganitong mga gawain kung saan, kung atin pong napakinggan, ay naghahatid po ito sa atin ng magandang kaisipan, direksyon, na meron tayong pag-asa. Si Jesus po ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya yung po ginawa nating mga pananalangin ngayong pong gabi, pagtanggap sa Panginoon, yan po yung mga pangunahing bagay na dapat nating gawin. Subalit hindi po dyan nagtatapos, sapagkat totoo, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating kasalanan, pero nararapat tayong patuloy na mabuhay ng may kabanalan. Amen. At kaya dito po, aming ipinapaalam ang kahalagahan ng church. So, kung wala pong church, hindi po kami makakapagpatuloy sa pamumuhay na may kabanalan. Amen. Kaya mahalaga po sa buhay ng isang tao, may simbahan po siya na dinadaluhan. No? Kaya kami po'y nagpapaalala, naghahamon at nagaanyaya, kung mayroon kang simbahang dinadaluhan o nadaluhan at nakita mo na tama ang itinuturo, itinutuwid ang iyong buhay, pakikipagrelasyon sa Diyos, itinuturo ang laman ng Biblia, ipinapakilala si Jesus bilang Panginoon, Diyos na tagapagligtas, manatili ka sa simbahan mong yan. Magpatuloy kang maglingkod. Amen.
Subalit kung makita mo na ang simbahan mo naman ay hindi tama ang pagtuturo o kaya naman pinababayaan ka, no? Marami po kasing meron po kasing mga simbahan na pinababayaan nila ang kanilang membro, lasinggero, sabungero, drug addict, babaero, pero may relihiyon sila. No, traidor ang relihiyon mo, kaibigan. Di ka dapat manatili diyan, pinababayaan ka na papunta kang impyerno. Pumunta ka sa isang gawain kung saan tuturuan ka na maging maayos ang iyong ugnayan sa Panginoon. So mahalaga po ang church, kaya unuulit ko, kung mayroon kang dinadaluhang gawain ng Panginoon na ginagabayan ka para ikay makapamuhay ng may kabanalan, manatili ka doon, kaibigan, at magpatuloy ka. Pero kung wala ka pang simbahang dinadaluhan, gusto mo na magsimula at magkaroon ka ng maayos na ugnayan sa Diyos, kami ay handang tumulong sa iyo. Hindi namin ipinagpipilitan ang aming pong lugar panambahan. Hindi kami namimilit ng tao, pero kami po ay nagpapaanyaya. No? Mahalaga po ang may simbahan po tayong dinadaluhan. Amen. Simbahan na kung saan itinuturo ang kalooban ng Panginoon, hinihimok tayo na mabuhay ng may kabanalan. So kami po, ang inyong mga kaibigan sa Panginoon, ang grupo po ng The Potter's House Christian Fellowship Ministry. Kami po yung mga born-again Christian na inyo pong matatagpuan dito po sa ating lungsod ng Lipa, sa Barangay Sabang, sa Pilaygo Street, sa tapat lamang po ng Red Cross Lipa, ay makikita po ninyo doon ang bahay panambahan na may nakapangalan pong The Potter's House Christian Fellowship Ministry. So sa Tagalog po, ang bahay ng magpapalayok. Tinawag po namin na ganong katawagan ang aming church sapagkat nabasa namin sa Biblia na tayo palang mga tao ay galing sa alabok at tulad sa putik, walang halaga. Pero mayroon pong magpapalayok ang Diyos na kung saan kapag hinawakan niya ng kanyang kamay, ang putik, kanyang hinulma, ito'y magiging makabuluhan. Magiging tulad ng palayok na nagiging maayos na sisidlan. Ito po yung spiritual na katotohanan. Ang buhay natin, kailangan nating pahawakan sa Diyos na siyang may napakagandang plano para po sa atin. Kaya ang pangalan po ng aming church ay The Potter's House Christian Center. No, isa pong born-again church, naniniwala sa ating pong Panginoong Jesucristo, naniniwala sa Biblia na ito'y napakahalaga. Kami po'y nagpapaanyaya sa inyo tuwing linggo po ng umaga, alas 9:30 po ay may idinadaos po kaming pagtuturo sa mga adults. Amen. Nag-aaral kami ng Biblia, may tanungan, at sa ganap na alas 10:30 ng linggo ng umaga ay ginagawa po namin ang sama-samang pagsamba. May pag-awit po para sa Panginoon at may pangangaral ng salita ng Diyos. Kung wala po kayong oras sa umaga, pero nais yung dumalo ng linggo, sa linggo po ng gabi, alas 6, nananalangin na po kami at alas 6:30 o 6:30 ay ang start po ng praise and worship. Every Sunday night po yun. Hanggat bago po mag-8 ay tapos na po ang gawain. Amen. Tuwing Miyerkules po ng gabi, alas 6:30 rin po at mga 7:30 natatapos po ang gawain ng pagpupurit, pagsamba. Sa lugar po namin pinagtitipunan, ulitin ko, The Potter's House Christian Fellowship Ministry. Diyan lamang po sa Pilaygo Street, Barangay Sabang, tapat po ng Red Cross. Welcome po ang lahat sa nasabing lugar. Kami rin po ay patuloy na nananalangin ng libre sa mga may karamdaman, sa mga problema. Nais mong lumapit sa Panginoon, di mo alam kung paano, tutulungan namin kayo. Na po, sapagkat yun po ang ministeryo na tinanggap namin kay Kristo, ang magpagamit ng buhay sa Diyos at maging lingkod ng Panginoon. Ano? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat, lalo na sa mga nakinig, lalo na sa tumanggap sa Panginoon. Naniniwala po kami na hindi mawawalang kabuluhan ang inyong ginawang pagtitiwala sa Diyos. Amen. Muli po kami nagpapasalamat sa Panginoon at nagpapasalamat po kami patuloy sa pamahalaan sa mga namiminuno sa ating pong lungsod ng Lipa, mula sa ating pong mayor hanggang sa pinakamababang antas ng panunungkulan. Pagpalain po kami ng Panginoon. Kami po'y nananalangin sa inyo
palagi namin kayong ipinagpipray sa Diyos na kayo i-bless ng Panginoon. At nais po namin magtapos sa pananalangin ngayon pong gabi. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon na kami po ay nakapangaral sa lugar na ito. Ang mga tao ay nakarinig ng iyong salita. Dalangin po namin na maging inspirasyon po nila ang mga napakahalagang katotohanan na kanila pong napakinggan. Tulungan mo sila na matutong magtiwala sa iyo. Hanapin nila ang kalooban mo at magnais sila na magbigay din ng panahon na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo ang mga tao sa lugar na ito, ang mga naghahanap buhay, bless mo ang negosyo nila, ang mga namimili. Lord, ikaw rin ang magpala sa kanila. Lord, ang kapayapaan po ay iniiwan namin sa lugar na ito. Salamat po sa iyo lang ang kapurihan sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. God bless Lipa City.